Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Efeso 4, talatang 25 at 29 at unang Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling, ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawani ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi yun lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyong silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan na iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso sa aming paghahanap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa. Iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.
Simula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion tuwing Linggo alas 3 ng hapon dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Pilipinas ang oras, alas 10:13 ng gabi. Ang programang ito ay rated STG. Showbiz Talk Ganern. Makiride na sa mga showbiz balita na tumetrending, mga pinag-uusapang nagva-viral. Makiride na sa riding in tandem ng dalawang otoridad ng mga chika, Morley Alinio at Gorgie Rula. Showbiz Talk Ganern. Bago pa nila i-post, pag-uusapan na rito. Kinig na sa Showbiz Talk Ganern. DZRH Makibalita, Makichika, kay Tita Molly at Tita Gorgie. DZRH Yes! Magandang evening Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok, nanonood, nakikinig dito sa nag-iisang programang Showbiz Talk Ganern. Ako po si Morley Alinio. Ako po si Gorgie Rula. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ay! Naman! Kumusta? Sana po kayo? At syempre, Gorgie, nasaan ka ngayon? Eto, kararating ko lamang. Grabe, saya-saya kanina. Sa Araneta Coliseum, na kung saan ginanap itong MVP All-Star Basketball Tournament na talagang dinaluhan po ng mga stars, hindi lang sa TV5, kundi pati sa GMA7 o Kapuso at mga kapamilya. Ilan lamang doon sa namataan namin, Tita Morley. I think may mga video tayo dyan. Meron tayong video. Ayun ang isa sa mga dumating doon. Yes, Si Derek dumating Ramsey, doon, nakita Kapuso. natin. Si Enrique Hill, si Jericho Rosales. Jericho Rosales, Derek Ramsey, nakita ko dito sa mga pictures. Wala si Jericho Rosales. Sino yung nakasombrero? Saan sombrero? Ang nakatabi ni Derek. Sino yung nagpaparamdam sa'yo dyan? Wala ba? Oo nga. Ano ba yung parang, ewan ko, sa tingin ko, may kasama si isang babae, si Derek, babae. At tama ba ako, si Jericho nga ba yan? Parang hindi. Anyway, go. Wala si Jericho diyan. Si JC De Vera, si Cedric Juan, si Wendell Ramos, ang mga Viva artists na ang lakas pala nito nila, si Robin Angeles, at saka si Lance Carr, kilala mo? Na syempre, dumadalo ka sa mga presko ng Viva. I'm sure kilala mo sila, di ba? Oo, nachichika ko siya. Oh, Anyway. Si Robin Angeles at saka si Lance Carr. Ang dami nila at ang nagpanalo, congratulations kasi blue team and white team ang naglaban. Ang white team dyan, ang blue team, kasama ang nagpanalo dyan sa blue team ay si Wendell Ramos. May naman talaga mag-basketball yun ever since Oo, ayan kung nakita ninyo dyan, yan yung last shot
ni Wendell na siyang nagpanalo sa kanilang team. Lamang sila ng 1 puntos lamang at yun na nga, tuwang-tuwa sila dyan lahat at punong-puno ang Araneta Coliseum. Ito'y bahagi po ito ng parang treat ni MVP na Mr. Manny V. Pangilinan sa lahat ng mga empleyado ng MVP Group of Companies. So, ayan po ang mga ilan sa mga dumalupa dyan ay ang nagbigay ng kasiyahan dyan ay si Andrea Brillantes na kasabay na nag-promote sila ni Enrique Hill na kanilang nalalapit na drama series na Spring in Prague. Ang maganda lang dyan kasi sama-sama lahat dyan ang mga kapuso stars, kapamilya stars, at saka mga kapatid stars. And of course, nandyan si Dylan Menor. At marami kaming nakachikahan din dyan, Tita Morley. Isa na dyan ay si Robin Angeles. Nakilala mo naman siguro si Robin Angeles, ang bida sa A Werewolf Boy na diba? Naka-attend sa press ko niyan, diba, Tita Morley? Na-interview natin yan. Na-interview natin yan sa Viva Cafe. Ayan, Viva Cafe. Yes, si Robin Angeles. At ang kanyang ka-love team na si Angela Moji. Si Angela Moji na nagpa-baby, ang tawag bebe, ang tawag niya kay Robin Angeles na siyang isa sa mga nag-cheer kasi panalo dyan. Si Robin kasi pinakabata dyan sa kanila na naglaro. Talagang nababangga-bangga lang siya, natutumba-tumba lang siya ng ibang mga players dyan. Pero nalumaban naman at naglaro naman talaga siya. Ito pa po yung chika kasi nga tinanong namin na bakit bebe na ang tawag sa'yo ni Angela Muji. Pakinggan natin ang chika dyan ni Robin Angeles. Hello bro! Thank you po, thank you! Lahat ng support pa ni Angela sa'yo. Oo po, andun siya. Tara, pinalinig namin baby, ang tawag sa'yo, nakachar ba yun? Hindi natuwa ako, nagulat ako nandiyan siya eh. Akala ko hindi na siya makakadating eh, bigla nandiyan siya. Saya ko po. Talagang lumapad ka sa laro, ha? Kahit na lalaki sa kanila. Oo, lalaki po eh. Ako po yung pinakabata dito eh, kaya iba yung kaba ko. Pero nag-trending ka. Ay! Opo, first time. Thank you po. First time. Iba po yung experience, lalo na po mga veterano aktor po yung mga nakakasama ko dito, mga magagaling. May yung isa ko pong kampe, si Kuya Diego Loizaga, yung first movie po na ginanapan ko as extra, siya po yung artista doon, kaya super happy po ako na nakasama ko. Parang mga anak niya na raw kayo. Sobrang bait po ni Sir Wendell, sobrang bait. Opo, solid po yung dalawang free throw niya. Ganito ulit All-Star Games. Oh, sana po. Namin kay Robin Angeles na Tita Morley, ang cute pala ni Robin Angeles, ang bata pa talaga. Talaga, isa siya sa mga tinitilian dyan ng mga fans. Nagmumukha lang namang matanda ang artista, Gorgie, kapag nami-make-upan during that press ko, di ba parang nami-make-upan sila, kaya nagmumukha silang may edad. Pero, anyway, congratulations sa winners. And of course, congratulations din kay MVP at sa lahat ng mga artista nga lumahok diyan sa basketball tournament na yan. Si Derek Ramsey, hindi niya masyadong kinarir yung paglalaro. Basta naglaro-laro lang siya, hindi niya masyadong kinarir talaga na kailangan itodo. Kasi unlike ng ibang mga kabataan dyan, ng mga artista na talagang sineryoso nila yung kanilang paglalaro. So, bukas ko na i-chika dyan ang iba pa namin mga nakakausap kagaya nila Enrique Hill at saka si Andrea Brillantes na aligagana of course sa pag-promote ng kanilang series dyan sa TV5 na Spring in Prague. Ay, di pala Spring in Prague, kundi A Secret in Prague pala. Secret in Prague. So, yan ang kanilang series. Secrets in Prague. Sikreto. Secrets in Prague. Si Wendell, si Derek ba nakausap mo uli? Kasi andun kanina, pero obviously na umuiwas siya sa mga reporters na gustong mag-interview sa kanya. Pero masalang din at nakipagtsikahan siya kina MVP, nandun sa iba pang kina Michelle Cabal Revilla, na salamat of course kay Michelle na siyang nag-imbita sa atin dyan para saksihan ang itong
event na ito ng MWell, ang kanilang company po ni MVP. Ayan. Kung kanina, mga Gorgie, kaganapan. naging busy ka dyan sa basketball tournament ng MVP, ayan ni Mr. Manny Pangilinan. Ako naman, kararating ko lang, Gorgie, galing ako sa Viva Cafe. Ayan. Na kung saan ay... Sa Viva Cafe din. Oo, sa Viva Cafe, nanggaling ako dyan. Ay, nasa Viva Cafe ka pala. Hello. Ayan, nawala siya. Oo, nasa Viva Cafe ako, walking distance na. Kaya lang, malilate naman ako pag nanood pa ako dyan. So, dumaretso na lang ako dito. Kanina nga, pagdaan ko sa Araneta, ang daming tao doon sa Araneta na pumipila. Karamihan ay mga bata. Well, dyan sa Viva Cafe, ayan, pakita nga natin, base, yung aking isinend sa inyo. Ayan. Magkakaroon nga ng... bagong show sa Viva One Original ang 26 years old na si Astin Olviga. Ito ay ang Astin Anthology na ipalalabas sa March 19. Ang kanyang mga episodes ay Who's the Boss? Baybahayan with Claudine Barreto. May Melody, Balik Eskwela. So, 4 yan na iba-iba ang tema ng naturang series. Actually, kung matatandaan natin, Gorgie, hindi na bago si Astin Olviga sa showbiz dahil napanood na natin siya sa pelikulang kumita rin naman kahit paano ay ang minamahal nila ni Andres Mulak. Kaya nga kanina, panay ang tanong ng mga kasamahan natin sa Movie Press kung kumusta na sila nitong si Andres Mulak. Well, nakasama din itong nakasama din si Astin Olviga sa The Ship Show, sa Miss Granny at Marita. At ito ang nagpasikat ng gusto pala sa kanya, yung Will You Be My Ex at yung Sunny. Well, sa totoo lang, astig at napakaganda ng ipinakitang tawag dito trailer ng Astin Anthology nitong si Astin Olviga. So, congratulations sa mga bumubuo. So, Tita Mali, hindi niya kasama na dyan si Andres? Hindi niya nakasama si Andres at may nagtanong nga sa kanya kung ano ang feeling niya dahil hindi niya nakasama si Andres at ano ang preparation na ginawa niya dito sa kanyang drama anthology. Pakinggan natin si Astin. Ayun lang, kailangan ko lagi mag-improve and to learn para mas ma-reach mo po kung ano ba tunay gusto mo pong ma-reach. Either naman tayo, nagkakausap mo ba kayo ni Andres? Nagkaka-text or lumalabas or something? Mga ganon? Minsan lang po, pag gano'n kailan na kayo start ng bumiyaga, mga ganon lang po. Hindi naman yung parang lalabas or something? Ay, hindi po. Hindi po. Hindi pa ba pwede? Hindi po. Busy din po kasi siya and kami po nagkikita po talaga kami like for work po. Paano i-describe yung status nila yung pahayag nitong sa kabuuan ang pahayag ni Astin ay sinabi niya na kahit wala siya o wala si Andres sa kanyang anthology, ang kanyang series, ay still friends pa rin sila at maging siya man ay natutuwa din sa mga ginagawa ngayon ng kanyang collab team o kanyang working team na si Andre. Pero marami ang nagtatanong talaga sa kanya. Most of the reporters and bloggers, they ask her kung ano ba talaga ang totoong sitwasyon nila ni Andres. Pero patuloy na sinasabi. Kasi Tita Molly, itong si Andres ay parang inililink ngayon kay Kai Montinola. Yes. Kasama itong si Andres at saka si Kai Montinola sa event ng PAFTA, yung PAFTA Awards. Tapos, super react ang mga Ashdress na fans. Ang mga fans ni Astin at saka ni Andres, nag-react sila kasi parang siniship nga itong si Andres at saka si Kai Montinola. Tapos, napapansin din nila na actually dapat si Andres nandun din yun sa event ng MVP 2026 na basketball tournament kanina kasi nag-perform doon ang grupo ng Bagets. Nag-perform doon. Tapos pero wala si Andres. Tapos ang napapansin nila na parang hindi na raw, parang close si Andres kay Astin. Kaya nagre-react yung mga fans.
Gaya nung meron silang nakaschedule, supposed to be na matagal na raw nakaschedule na mall show daw ng Ashdress. Ay hindi sumipot si Andres. Hindi siya sumipot doon sa mall show. Sa halip ay doon siya pumunta sa guesting niya sa Fast Talk with Boy Abunda. Nagpa-interview siya, nandun siya sa Fast Talk with Boy Abunda samantalang matagal na raw silang nakaschedule na mall show. Kaya yung mga fans naawa daw kay Ashtin kasi siya lang mag-isa doon sa mall show na hindi nga sinipot ni Andres Mula. Ayun nga, ang may nakarating sa akin, chika, Gorgie, may nakarating sa akin, chika, doon sa, habang kausap ko yung mga veterans, reporter and columnist, may mga nagkwento doon na si Andres Mulak pala ay hindi pa nakakaranas magkaroon ng girlfriend. So parang alop daw ito sa mga kababaihan. At kumbaga parang ayaw muna magseryoso o magkaroon ng love team nitong aktor na ito, lalo pa at ngayon lang siya gumagawa ng kanyang pangalan in showbiz. Yon ang mga nakachika natin. Pero kaya lang, marami ang nagdududa na parang pinopormahan daw ni Andres itong si Kai Montinola. Pwede, dahil ang ganda-ganda ni Kai, in fairness. Bakit maganda naman si Ashtin na? Pero mas maganda si Ashtin, pero mas feel ko si Kai dahil pero kasi iba ang fandom ni Ashtin at saka ni Andres di ba? Mas gusto talaga ng mga fans si Ashtin. Nagtataka nga sila bakit parang si Ashtin hindi naman siya talaga yung ganun ka mistisa, hindi naman ganda siya sobrang ganda, pero bakit ang daming fans nakuha niya talaga yung charm. May charm talaga siya na nakuha niya ang simpatsya at nakuha niya ang pagmamahal ng mga fans. Kaya talagang kapag mayroong nagpo-post or mayroong mga naglalabas ng picture na magkasama si Andres at saka si Kai Montinola or kung sino man ang mga babae na sinasama kay Andres, gagagalit yung mga fans. Parang very Catherine Bernardo at Daniel Padilla ng mga panahong sweet pa ang dalawa. Ng mga panahon ng Kasniel. Kaya tingnan natin kasi kung makakaya ni Ashtin na tumayo or kung makakaya niyang mapasikat ang kanyang mga shows na walang Andres na kapartner. Kasi in fairness naman dito kay Ashtin, magaling talaga siyang umarte. Magaling talaga siyang umarte, di ba? Speaking of magaling sa arte, Gorgie, commercial break muna po tayo. Saglit-saglit lang. Sure. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV.
Samantalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag. Tuloy-tuloy ang chikahan, tuloy-tuloy ang kwentuhan. Siyempre pa, dito lang yan sa programang Mahal ng Bayan. Ang programa ninyong tinututukan. Ay, yes! Yes, Molly. Oy, happy birthday kahapon sa mayor ng Lucena City na si Mayor Alcala. Okay. Na Mayor Mark Alcala na nalilink na sinasabing boyfriend daw ngayon ni Catherine Bernardo. Last year pa Kasi na-chichismis yan, Gorgie. No, one time na matagal na nga. Oo. One time na mag-show doon si Catherine sa sa Alcala, Pangasinan yan, di ba? Tama ba ako? Oo. Ay na-chismis sa na. Alcala, si Mayor Mark Alcala ay mayor ng Lucena. Lucena City. Kina Jojo Mendres. Ay, oo, diba? Lucena yun. Oo. Yung nga napabalita nga na nag-show nga daw itong si Catherine. Tapos parang natripan siya nitong si Alcala na ito. Kaya ayun, hingal daw ako. Anyway. Oo. So, bali kasi yun, Tita Morley, parang yun yung hudyat na parang malapit na silang umami na sila na talaga. Kasi nag-follow na si Catherine sa Instagram account ni Mayor Alcala. Na yun nga, parang sabi nila yun daw yung pa-birthday na paunti-unti na nga silang naging open. Kasi madalas na sila nakikitang magkasama, nakukunan sila ng picture. At ang isa pang chismis, of course, tatanong ko yung kay Eugenio Vice Rodriguez, na parang matagal na raw hindi nakikita ang mag-inang Catherine at si Mami Min Bernardo. Kasi si Catherine doon na nakatira sa kanyang condo unit sa dito sa Rockwell. Tapos, sa Rockwell ba? O tama, sa power plant. Tapos, si Mami Min ay nandun na sa kanilang bahay, yung pinatayong bahay ni Catherine sa may Antipolo. Ngayon, yun na nga, minsan nagpo-post itong si Mami Min na nami-miss na niya si Catherine. Kaya tuloy, nagtatanong yung ibang mga followers, mga fans, na okay ba talaga silang mag-ina kasi ba't hindi na nagpapakita si Catherine sa kanyang mami. Pero nung pa man na-issue yung Gorgie noon, ang sabi ni Catherine, para lang daw mag-grow siya, kailangan niya ng mag-isa, matuto siya, mag-matured siya. Pero ako wala akong nakikitang masama doon kung gusto ng isang bata o ng anak na lumayo sa kanyang magulang. At least as long as na hindi mo tinatanggal yung communication, respeto at pagmamahal, go on. Sa pamilya. But anyway, Gorgie, baka mawala, batiin ko muna ang anak ng aking kumpare, nawawala agad kasi sa cellphone ko. Anak ni Randy Ikoy. Gandang gabi, pa-shout out sa anak ko ngayong kaarawan niya na si Christian Anli Orate. Ay! Of course. Hello muna, of course, kina Lynn Figueroa at kay Binabati rin natin, Gorgie, parang nawawala si Gorgie, si Ogie Narvaez Rodriguez, at syempre pa si Florbe Fernandez. Batiin na rin natin ang ating mga paboritong nanay, ang mga pinakamamahal nating nanay. Syempre, una sa listahan natin si Mami Sherry Ramirez. At syempre, pag sinabi natin Mami Sherry Ramirez, nariyan ang kasunod na pangalan ng kanyang anak na napakaganda, matalino, si Pladita.
Ayan, si Joyce Ramirez. At syempre pa si Nanay Norma Karingal. Hello. At si Nanay Linda Asonsa. Hello muna, of course, kay Shari Picho, Marilu Di Guzman, Daisy Bunsoy, of course, Ofelia Karingal Calvero, Ayan. Tan Aguilar. Conitan Aguilar. Siyempre, binatbati rin natin, Gorgie, ang ating mga kaibigan na si Rina Otero, si Unica Iha ko, si Ismael Reynosa, si Babatini, binabati natin. Si Maiji Karingal at syempre ang classmate ko sa Gregorio Perfecto High School na si Ludi Kinakman Sevilla, nakasamahan ko noon sa Tilamsik ng Gregorio Perfecto High School dahil nagsusulat po kami noon sa Organization of Newspaper ng Gregorio Perfecto High School at isang mahusay na writer itong si Ludi Kinakman Sevilla na ngayon ay nakatira sa Canada. Canada nga ba o Australia? Anyway, miss you, my friend. Tuloy-tuloy ang chikan, tuloy-tuloy ang kwentuhan. Siyempre pa dito lang yan sa programang Mahal ng Bayan. Go, Gorgie. Hindi ba ako narinig? Napuputol-putol ng konti. Huwag ka lang nabalagin ng bed. Hello yan, no? Napuputol, oh. Tawagan ka na lang daw uli. Napuputol ka eh. Tatawagan ka na lang uli. Ay! Ruth Jo Fernandez, thank you so much sa panunood. At syempre pa kay Betria Tioyaw Day, Tioy House, Silva Santillan Rodriguez. At syempre pa sa aking mga kaibigan na si Rebecca Viñosa Madrid, Ana Enes Cruzado, Weng Roger and Boy Roger, Binabino pa Melanie Flambarit, Jo Fernandez, Oyet Cruz, Mabini Somero de la Cruz, at syempre pa si Magnolia Lumba. Binabati natin ang magsawang Kagawad Tess Dangla at Noel Dangla. Binabati rin natin ang mag-asawang Joao at Joao, yun na. Anyway, habang inaantay-antay natin si Gorgie Rula, medyo nawawala po kasi si Gorgie Rula. Ayan, siya po kasi ay layas, kaya nawawala. Dapat lagi natin lalagyan ng name tag si Gorgie para hindi siya nawawala. Layas kasi si Gorgie. Napakalayas. Kasi ang paa ni Gorgie, tad ng nunal. Hello, Tony ko. Ang pagkaganda-ganda, ang kakit-akit. Ang sobra gandang si Tony ko nanonood po sa atin. Ayan nasala sa air na tatawagan po si Gorgie. Samantala, Albert Martinez tuloy na ang retirement sa showbiz. 63 years old na rin yata itong si Albert Martinez. At parang napapagod na rin siya yatang gumawa ng mga pelikula, series. Ganoon naman talaga kapag ikaw ay nagkakaedad. Parang konti-konti lang. Hindi ka naman dapat mag-retire pero unti-unti lang. Kasi hahanapin mo yon. Pahinga muna si Albert Martinez pagkatapos ng Batang Quiapo. Hindi raw muna siya tatanggap ng trabaho. As in, tuloy na ang kanyang pamamahinga kasama ang kanyang mga apo at anak. Sabi niya, I want to have more time for myself and my grandchildren. My kids, me time muna. I enjoy muna ang family and friends. Sabi nitong si Albert, na kung saan ay nagsalita ito noon sa press kasama si Kylie Padilla. Well, sa totoo lang, last year pa sinasabi nitong si Albert na siya ay semi-retired na. Pero sa dami kasi ng mga appointment o sa dami ng mga kumukuha sa kanya dahil isa siyang mahusay na aktor, kaya nabibinbin ang kanyang pamamahinga. Pero this time ay tuloy na tuloy ang kanyang pamamahinga dahil wala na, matatapos na this coming March ang Batang Quiapo. Well, sa totoo lang, aminado siyang tinanggap lang niya ang Batang Quiapo out of friendship kay Coco Martin. Na kung tutusin ay hindi na niya sana tatanggapin pero dahil kaibigan niya, tinanggap niya ito. Samantala, naniniwala si Albert na dapat mag-focus sa kwentong Pinoy at sa puso ang mga kababayan nating mga gumagawa, mga writer at mga reporters o yung mga writers. Ayan. At sabi nga nito, the problem, we need to more creative kasi syempre sa dami ng lumalabas na streaming, parang they have seen it all. Ako, for me, isang pelikula,
pelikula that touches the heart of the Filipinos. Yung Pinoy, yung pelikulang will touch the soul of the Filipinos, sabi niya. Yun ang gusto niyang mga pelikulang mapapanood o ang pelikulang kanyang gagawin. Nasa totoo lang naman, tama rin naman siya. Kailangan ng Pilipino ang masusing pag-aaral para sa paggawa ng mga magagandang pelikula. Andiyan na si Gorgie. Hello, Gorgie! Yes! Okay, go. Hello muna, of course, to Ronnie Cruz at saka si Francis Antonio Renes Garcia and John Ramos de la Cruz at Joel Dubangas Relano ng Bataan. Tita Morley, we congratulate natin ang bagong halal na mga official ng grupong Speed. Sige. Editors. Kanina po ay dinaluhan din namin itong kanilang oath-taking, ang induction ng mga bagong opisyal na pinangungunahan of course ng bagong pangulo nila na si Tessa Mauricio Ariola ng Manila Times. Dinalap ito sa Dabayanihan Center diyan sa Maynilad sa May Pasig at dyan ang ating kaibigan si Jerry Olea, si Gerard Catrelca, si Jerry Olea. Ron Romulo. Si Ron Romulo, sina Erwin Santiago, ang Vice Don Sermino, nakita ko. Ang Vice President si G. Trilliana at saka si Maricris Valdez at saka si Don Sermino naman ang Treasurer, si Nicky Wang ang PRO, saka si Janice Navida rin ang PRO. Congratulations sa mga bagong halal na nag-induct sa kanila, ang nag-officiate ng induction, ang opisyal ng PH na sina Dingdong Dantes at Iza Calzado. At nakachikahan namin doon, alam mo, Tita Molly, affected na rin talaga ang karamihan sa mga artist natin nito sa mga kumakalat na mga AI na yan, yung artificial intelligence, na sabi ni Dingdong, isa rin sa mga nabibiktima ng AI na pinapalabas sila na nag-invest ng ganitong produkto, tapos hindi naman pala sila yun, hindi naman pala, kasi kuha yung boses, kuha yung galaw ng mga mukha at lahat, pero AI pala ang gumawa at nagagamit sila, which is hindi naman talaga tama. At sabi ni Dingdong, karapatan nila yun na ireklamo kapag ginagamit sila ng mga ganyan mga produktos para sa na ginagamitan ng AI or artificial intelligence. Pakinggan natin, Tita Molly, ilan pang pangahayag ni Dingdong Dantas. Heto po siya. Malala pa doon, marami nagpapadala sa akin ng mga fake na mga galing Facebook na nagbebenta ng produkto gamit ng mukha namin. So tinatanong ako, legit ba to? Kasi kung pinanood mo, para talagang kami yung nagsasalita, kami yung nasa video. So talagang nakakatakot. So minsan talagang yung mga tao, sasamantalahin nila yung paggamit ng ganitong technology para sa kanilang gain na hindi naman tama kasi parang pag-aabuso na yun ng mga tools na ito. So, yun yung talagang kinatatakutan namin. And of course, later on, mapalitan talaga yung craft of performing live and on screen. That's something that we really want to protect as artists. Gorgie, hindi lang naman niya mga AI na sa mga commercial sa mga TV o sa internet na nakakatakot maging din sa mga gumagawa din syempre ng mga short story na kadalasan kapag ka AI, Gorgie, maganda lang. Panoorin, maganda rin panoorin, nakakaiyak din Kaya posible na mawalan din ng trabaho ang mga artista dahil kung papanoorin mo talagang maganda di ba? Maganda siya. Kumbaga kung gusto kang paiyakin, napapaiyak ka naman. Kung gusto kang patawanin, napapatawa ka ng AI. Kaya, correct. Ako nga, Gorgie, sa totoo lang may nag-aalok nga na mga gamot dyan sa pero ayokong baka sakali dyan, ayokong sumubok kasi marami, sabi nga nila, gumamit ka na ng mga produkto nila ng mga damit, kung ano-ano, wag lang ang gamot. Kasi gamot, pumapasok sa loob ng katawan natin yan Katawan. At yun na nga kaya sa mga kilala nating mga celebrities, mga sikat na mga artista, kapag nakikita po natin na may ini-invest sa mga ganyang produkto na parang hindi naman natin kilala, siguraduhin muna kung sila ba talaga yon, totoo ba talaga yon, legit ba talaga yon na kuha nila, kasi minsan ay
nakaka-contradict or conflict pa sa produktong talagang totoong ini-endorse nila. Oo. At Diba? ang isa pa rito, Gorgie, sana mapatawa ng kaparusahan yung mga gumagawa ng ganito. Sana magkaroon ng talagang parusa doon sa mga taong nanlilinlang sa mga tao para bumili ng produktong fake naman. Oh, 'di ba? Correct. Oo. So dapat talaga matuto na, no? At saka masugpo na itong mga mga AI dito. So speaking of produkto, Tita Molly, ito talaga hindi to AI at legit ito. Ano yan? Ito talaga ito na kailangang ipaalala po natin yung mga meeting na mas masarap sa tenga ang tunog na malinis na hugasin. Yung kapag kinuskus ng daliri, alam mo walang bahid kasi yung tunog. Yan ang heavy duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste may double tanggaling formula kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste. Plato, kaldero o plastic linis, fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation. Gorgie Prita, proud user of Smart Dishwashing Paste. Yes! Batiin ko muna si Darwin Rodrigo, ang aking pamangkin na ngayon ko lang nakitang nanood sa akin. Thank you, natutuwa ako. Mommy! Laundry day na ba? Kunot-no ka na naman ba sa makapit, madikit at malupit naman siya? All you need is Pride. Bakit pa hihirapan ng cellphone sa Pride? Easy and worry-free ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal na matitinding mancha. Based on taste, chocolate, mud, and Sibomon cotton. Gawa ng ACS to. Ngayon, kung beautiful teeth and magical smiles ba ang gusto ninyo, lahat ay mamamanga sa ganda ng inyong ngipit, pagkaputi-puti at kumikislap. Pwes, punta kayo sa Swiss Dental Clinic na matatagpuan sa number 313 Ledesma Building, Jordan Street, Multinational Village, Paranaque, at hanapin ang maganda at kaakit-akit na doktora na si Doc Annalisa Boras Ansa. Ay! Yes! Tuloy-tuloy ang chikahan. Yes, at sabi ni Ogie, paglilinaw po ni Ogie Narvaez Rodriguez, sabi niya, nagkita naman yung mag-inang Titamin, si Min Bernardo, si Mami Min Bernardo, at saka si Catherine, noong last Saturday daw sa Space 1, Ayala, Makati for BPI event ni Kat. So yun, nagkita naman daw sila. Okay. At least, wala namang issue talaga yung mag-ina. Walang away, kumbaga. Huwag natin lagyan ng away. Ang paglipat naman kasi ng isang anak mo na gusto niyang mag-matured siya, bigyan natin ng pagkakataon. Mag-isa lang siya. Na mag-isa lang siya. Basta ang pangako doon, huwag kang gagawa ng hindi maganda. At kung sakali mang meron... At kung sakali mang meron kang hindi maganda... Kung sakali mang meron kang hindi magandang ginagawa o nagkakamali ka, lumapit ka sa magulang mo dahil ang ina, ama, lolo't lola, lagi nandiyan yan para makinig sa inyo. Dito mo, dito lang ang tingin mo ba bagay si bagay ba si Catherine na maging politician's wife? Kung sakaling maging sila na o magkatuluyan talaga sila, Mark Alcala? Pwede. Dahil may puso namang masa itong si Catherine Bernardo. Hindi rin natin tiyak, Gorgie. Malay mo, hindi rin sila o maging sila man, maghiwalay din sila. Kasi kanya-kanyang destinasyon ang tao eh. Minsan magugulat ka na lang, politician ka na pala. Minsan magugulat ka, artista ka na pala. Destinasyon yan eh. Naniniwala ako sa destinasyon. Destiny. Yan ang pinaniniwalaan ko. And speaking of destiny kaya, yan na isinama na ni Jericho sa kanyang management itong si Janine Gutierrez. Ibang klase na talaga. Paano? Paano wala na siya sa DMV, sa LDV ba yan? LVD, ayan. LVD, Isa na pala ang manager ni Jericho Rosales at Janine Gutierrez. Ayan. Na kung saan ay nasa team na siya ng Artist and Company Manila. Ang tagal na ilagaan ng namayapang talent manager na si Leo Dominguez, si Janine sa kanyang kumpanyang LVN na ngayon ay pinamamahalaan ng trusted people niya at isang sister ni Leo. Pero ako tama lang din na lumipat kung sakasakali mang nararamdaman ng artista na hindi siya nag-grow. Lipat siya. But be sure, nice ang inyong paghihiwalay. Sana ngayon si Janine, sana ngayon sila ni Jericho.
Nandito na ngayon sila sa Artist and Company. Ayan, Manila. Ayan. Artist and Company. Oo. Bagay sa bagay. Ang dami na. Sobrang nagmamahala naman itong dalawang ito Kaya minsan nga nakita ko sila, di ba? Ang sweet-sweet nila sa isang burol. Grabe. Ay naman! Yes. Pati natin of course si Lynn Figueroa, si Coco Buncan, si Kuya Joe Barameda. Kuya At syempre batiin ko din si Junardo. Ayan. Ay, Kuya June. Good evening. Ayan. Si Rochelle Suliga binabati rin natin. Ayan. At syempre, marami tayong dapat batiin dahil sa dami ng ating mga friendship. Maraming mga friendship Ayan. Pero Gorgie, marami ang natuwa dahil tapos na. Talagang finally natapos na yung away o samaan ng loob ni Christopher Min at nitong si Bea Alonso kasama ang mga co-host ni Christopher Min sa Showbiz Now na sina Romel Chica at Wendell Alvarez. Actually, Gorgie, maliit lang naman ang showbiz, no? Ang dali nakakapagpatawaran. Hindi kagaya sa politika, day. Nagpapahatayan talaga. Nakakatakot sa politika, no? Showbiz, isnaban lang, dimandahan lang. After that, tapos na. Kaya naman, si Wendell Alvarez, ayan. Si Ana Wendell, tama. Si Wendell Alvarez, chika lang siya ng chika, lakad lang ng lakad, at panay ang pamamasyal. Di ba naman? Magpatawaran. Yes, may boto rin may bumoboto rin talaga kay Mayor Mark Alcala para kay Catherine. Guwapo rin naman daw, may dating. Oo, at dati pa yun, nag-aarte, artista niya before, pero muntik niya pumasok sa pag-artista. Pero napunta nga siya sa politics. Ito si Mayor Mark Alcala. Kaya tingnan kung magiging politician's wife ba si Catherine Bernardo. Ayan. Sabi ni Ogie Narvaez Rodriguez, sabi niya, nakita naman sila Tita Min at Kat Lasat. Sinabi ko lang kanina, di ba? At ito naman si Leo Habares, sabi niya, good evening po Tita Molly, Showbiz Takanan. Pabati po kay Ann Nagabua, Maylin Atienza at Mrs. Rosa Rubio ng Nara, Palawan. Maraming salamat po. Sabi ni Marilo de Guzman, physically looks, bagay po si Mayor Alcala at Catherine. May yate, yan dating na pala, ayan dating na pala si before pa. Ano yung sabihin nun? Okay. Anyway, pinsang buo daw ni Mark ang kaya siya naging close sa pagkakilala kasi pinsang buo daw ni Mark, ni Mayor Mark Alcala, ang stylist ni Katrina si Justin Benitez. Pinsang din nila si Sil Benitez, ang isa sa mga member ng Forbes page na jowa naman ni Maloy ng grupong Bini. Sabi ni Editor Vice Rodriguez. Okay, thank you, Ogie, sa mga info na binigay mo. And pinapa-shout out o binabati rin ni Lynn Reyes dyan sa kanyang mga dyan talaga sa Olongapo City. Shout out daw, sabi ni Lynn Reyes ng Olongapo City. Tapos bukas, Tita Molly, alam ko bukas na magtatapos ang taping. I think bukas ang last taping day ng Batang Quiapo ni Coco Martin. Last Sunday, nagkita kami ni Direk Joe Lamangan, na isa rin sa mga cast ng Batang Quiapo. Sabi niya Wednesday daw ang kanyang last taping at alam daw niya, ayun na rin ang last taping talaga ng naturang teleserye ni Coco Martin. So, depende pa rin kay Coco kung dadagdag pa siya ng taping kasi talagang pinapaganda na nila yung ending ng Batang Quiapo magtatapos na po sa March 13. At sabi ni Direk Joel, kasi di ba ang role niya ni Direk Joel si Roda? Si Roda, Badi. Roda, oo. Sabi niya, wala naman daw siya kaaway dyan sa Batang Quiapo, kaya hindi rin siya matitegi. Kasi sina Christopher De Leon, alam ko si Albert Martinez, tapos sila mag-tape at pinatay na dyan ang karakter ni Christopher De Leon. Actually, si Christopher ay nasa Amerika na ngayon at may mga series of show siya. Kaya tamang-tama lang din naman. At sabi ni Direk Joel, maganda daw ang ending ng
Batang Quiapo na yun ang aabangan natin, sabi niya. Pero syempre hindi ko sasabihin ko ano, pero may mga pa-surprise daw. Ang ipapalit dito sa Batang Quiapo ay ang series pa rin ni Coco Martin na ang title ay Sigabo. Magkasama sila dito ni Julia Montes. So, tignan natin kung mahaba-haba rin ba, kung aabutin ng ilang taon itong susunod yung gagawin na Sigabo, na I'm sure action na naman ito. Itong Sigabo na ito, hindi ito dating pelikula, di ba? Barang bago ito. Hindi ito naging pelikula. Hindi ko alam pero may pelikula ba yan dati? Pero hindi ko wala alam wala akong narinig na... Ano ba ang Sigabo para sa'yo? Kasi parang yun nga, parang Sigabong palakpakan. Di ba gano'n? Mainit na pagtanggap. Malakas. Mainit na pagtanggap. Maingay. Maingay. Sigabo. Matindi. Sigabo. Oo. Pero parang mahirap tandaan, no, yung title. Parang Sigabo. Yung ganun lang. Sigabong palakpakan. Ay, isipin mo lang ng palakpakan. Masigabong palakpakan. Oo. Ayan, anyway. Siga. Sala siga na lang, di ba? Siga siya, Siga. Diba? Anyway, Corgi, wala na tayong oras. Magpapaalam na tayo pansamantala. Siyempre, tulad ng dapat asahan, tayo po muna ay magdadasal sa saliw ng awiting Panginoon, patawad po ni J.B. Rit Pascual, at ang ating dadasalin ay panalangin para sa kapayapaan sa Pilipinas. Patawad po. Makapangyarihang Diyos, sa inyong habag at awa, patawarin niyo po ang aming mga sala at ang kasalanan ng aming DP. Talugdan niyo po kami sa aming pagsamo para sa aming bansang Pilipinas. Biyayaan niyo po kami sa aming mga pinuno ng karunungan, integridad, katapatan at katwiran. Talingain niyo po ang aming mga pamilya at ang ingatan ng aming mga anak. O Panginoon, tulungan niyo po kaming maging matuwid na mamamayan na namumuhay ng mapayapa, matapat at tunay na malasakit, pagtanggap at pagpapatawad. Protektahan niyo po ang aming bayan sa anumang banta ng pananakop ng dayuhan na nakakawasak ng impluensya at ipagtanggol kami sa anumang uri ng paglabag sa batas, terorismo at digmaan. Pagkalooban niyo po ang aming bansa ng kapayapaan, pagkakaisa at kasaganahan at hayaang maganap ang tunay na pagbabago sa aming bayan upang kami ay maging iyong liwanag sa Asya at buong mundo. Amen. Sabi nga pala ni Marilo de Guzman, Miss Morley, nag-date po sila sa yate. Ayan, sila ni Mayor Alcala at Catherine. Anyway, okay. Ang magulang, minamahal, nire-respeto, ginagalang, hindi binabastos, hindi dinudurog, hindi sinasaktan. Dahil sa bawat pananakit na ginagawa natin sa ating ina, ama, lolo at lola, ay naghahatid sa kanila sa maagang kamatayan. Huwag natin silang saktan dahil sila yung huling-huling tao na hindi ka bibitawan, hindi ka iiwan. Ang anak makakalimot sa kanyang magulang, pero ang magulang hindi makakalimot sa kanyang anak. Tandaan po niyan. Huwag niyong hayaang umiyak kayo at the end of the day nang dahil sa ginawa niyong kasalanan sa inyong magulang. Kaya please mahalin ang inyong ina at ama anuman ang nagawa nilang kasalanan dahil magulang sila. At sa mga kabataan naman, nagdadalang tao, may problema, huwag niyo pong ipalaglag yan. Ang sanggol ay hindi po pina-abort, hindi pinaanod sa mga kanal, hindi sinasabit, hindi ipinamimigay, at lalong hindi ipinagbibili dahil ang sanggol sa sinapupunan ay dakilang regalo ng Diyos sa atin. Ako po si Morley Alinio. Ako po si Gorgie Rula. Para sa DCRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa Pilipino. Sumaatin ang presensya ng Panginoong Hesus na buhay. Gumawa po tayo ng kabutihan sa kapwa. Babu!